Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Mayroong kasabihan na ganito. Sabihin nyo sa akin kung nabasa na ninyo ito, narinig na ninyo ito. So yung kasabihan ay ito, hindi natin maisasagawa ang kalooban ng Diyos kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Narinig na ba ninyo? Hindi. Ngayon lang. Ulitin natin. Hindi natin maisa sa katuparan ang kalooban ng Diyos kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa Kaniyang salita. Kaya makapal yung salita ng Diyos sa Biblia, no? Nandiyan lahat yung kalooban niya. Okay? Kaya kung hindi natin alam, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, matutupad ba natin ito? Hindi, dahil paano mo matupad? Hindi mo alam. So, ganon, kaimportante ang salita ng Diyos. At ngayon, hindi ko pala kanina, nabanggit ko ba kanina? Na ngayon ay linggo ng salita ng Diyos. The Word of God Sunday. Kaya yung kasabihan na ating nabanggit ay naghihimok sa atin na alamin ang salita ng Diyos upang maisagawa natin ang Kaniyang kalooban. Amen? So, ibig sabihin, gusto ng Diyos, nais ng Diyos na isagawa natin ang Kaniyang kalooban. At dahil gusto ng Diyos na matupad natin o maisagawa natin ang Kaniyang kalooban, abay, sinigurado niya na malaman natin ang Kaniyang salita. Paano? Yan ay ating matutunghayan sa mga pagbasa sa linggong ito. Narinig ninyo yung mga pagbasa, hindi po ba? Amen ba? Okay. So, una, anong ginawa ni Lord para malaman natin ang Kaniyang salita? Ano bang ginagawa natin sa salita? Sinasabi. Dahil ang salita, nagsisimula yan sa isip. Iisip mo na yung sasabihin mo. Yung salita mo. Pero hindi malalaman yan kapag hindi mo sinasabi. Amen? So yan ang unang ginawa ni Lord. Sinabi niya ang Kaniyang salita. O kanino niya sinabi? Sa ang pagbasa natin, matutunghayan kung kanino niya sinabi ang Kanyang salita. Sa aling pagbasa? Very good. Sa ikalawang pagbasa mula sa unang aklat ni sa Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
So tatanungin ko ngayon, ang Area 5, ilan ba ang kanyang, ilang sinabihan niya? 3. O, magbigay kayo ng isa. Sino? Kanino? Propeta. Ba, inuna mo pa yung propeta, no? Sa mga propeta, hindi ba? Ang mga propeta, di ba? Alam nila ang salita ng Diyos. Ano yung ikalawa? Apostol. Ano yung pangatlo? Mga guro. So ito ang mga tagapagsalita ni Lord. Hindi lang niya sinabi, sinigurado niya na mayroong magsasalita ng kanyang salita. Bakit gusto niyang mayroong magsasalita ng kanyang salita? Dahil nais niya, ito yung pangalawa, nais niyang ipangaral ang kanyang salita. At pagkatapos ipangaral ito sa mga tao, ay sasabihin ito ng mga nakasaksi ng pangangaral. At mismo na yung tagapangharal, saan sasabihin? Sa taga-sulat. Kita nyo, si Lord, alam niya na hindi dapat sa bibig lang, oral tradition. Yung kung ano yung mga kagawian ninyo, basta't pinapasa lang ninyo sa pamamagitan ng bibig. So ayun ni Lord na ganun lang, dahil baka makalimutan yung kanyang salita. Kaya, yung mga ipinangaral, ang mga nasaksihan ng mga nakinig, ay sinabi sa mga taga-sulat. Sinang isang halimbawa ng taga-sulat? Saan natin matutunghayan? Sino? Very good. Saang pagbasa yon? Sa Ebanghelyo. Sino pa? Hindi na nyo alam. So at least may taga-sulat, no? So yung mga taga-sulat, yung pang ilan na yon? Sinabi, ipangaral, sabihin uli doon sa mga taga-sulat, at yung mga taga-sulat ay isulat ang kanyang salita para bumuo ng aklat. Isang aklat lang bang nabuo? Napakarami, no? At yung mga aklat na yan ay tinipon, pinagsama-sama sa isang koleksyon, at ito ay ang tinatawag nating Biblia. Libro na. Anong gagawin natin sa Biblia? Itago doon sa sulok? Ganyan bang ginagawa ng mga Katoliko? Mga Katoliko daw, tama ba? Doon lang sa sulok, na may naaalibok, ano ba yan? Naalikabukan. Hindi gaya lang ng mga protestante, gabi-gabi, araw-araw binabasa. Kaya hindi ng alikabok. Agree ba kayo? Yes. Talagang tinatago niyo yung Biblia ninyo para may alikabok, ano? Pero, hindi yan. Kasi sabi ni Lord, dapat basahin. Okay? Kaya tingnan ninyo, saang pagbasa ay binasa ang aklat ng Biblia. Sa unang pagbasa. Very good. Ano yung aklat na yon? Aklat ng kautusan. Di ba?
Sino ang nagdala ng libro na yon? Si Ezra, ang isang saserdote. So, dinala niya para basahin sa mga tao. Kaya yan ang dapat gawin sa aklat ng salita ng Diyos. Dapat basahin. At basahin sa harap ng tao. O ginagawa ba natin yan? Opo, ngayon ginawa natin sa harap ng tao. O kapag binabasa, o baka may alam pa kayo, ano yung binasa pala ni Ezra? Anong aklat? Aklat ng kautusan. Kapag sinabi mong aklat ng kautusan, sa English, the book of the law, ito yung 5 unang libro ng Biblia. Okay? Ano yung 5 unang libro ng Biblia? Ang gagaling ninyo, ano? Palakpakan naman ninyo sila, no? So, yun. So, kita ninyo, nalalaman na natin na yung mga aklat, di ba? O yung isa pa, saan? Sa Ebanghelyo. Ano yung aklat? Aklat ni, ano yung binasa ni Lord? Kita nyo, kahit ang Diyos binabasa ang Kanyang salita. O, ano yung binasa ni Lord? Aklat ni Propeta Isaías. So, kung binabasa ng Panginoon ang Kanyang salita, ay dapat mas lalo nating babasahin. Amen? At kapag binabasa ang salita ng Diyos, ano ang nais ni Lord? Makinig ng mabuti. O, nakinig ba kayo ng mabuti? O, very good. Sinabi doon na habang binabasa, sa unang pagbasa ito nung habang binabasa ni Ezra, ang mga tao ay nakinig ng mabuti. Gaano katagal binasa ni Ezra ang aklat? Kita mo, mula ng umaga hanggang, kaya ninyo yun, makinig kayo ng mabuti mulang umaga hanggang tanghali? Hindi, wala kayong sagot. Hindi kaya? Kayanin ninyo, no? O kapag nakinig na yung mga tao, anong sunod na nais ng Panginoon? Dapat ipaliwanag ang Kanyang salita. Sino yung nagpaliwanag dito sa unang pagbasa? Ang Levita, ibig sabihin ang pari. O sinong nagpapaliwanag sa inyo ngayon? Dapat ipaliwanag ng mabuti. Mabuti bang paliwanag ko? Naintindihan ninyo? Ay, salamat Lord. No? At kapag iintindihan ng mabuti, anong sunod na nais ni Lord? Isagawa ang Kanyang salita. So dito, ipinaalam niya ang Kanyang salita sa bandang huli, ay dapat nating isagawa ang Kanyang salita na naglalaman ng Kanyang kalooban. Okay? Gagawin po ba natin? Huwag yung nangyari dito sa unang pagbasa na binasa sa kanila ang salita ng Diyos, pero pagkatapos, anong nangyari sa kanila? Napaiyak lang sila.
Iyak sila ng iyak. Anong sabi sa kanila? Huwag na kayong umiyak, umuwi na kayo at gumawa na ng mabuti. Dahil yan ang gusto ng salita ng Diyos. Magbahagi kayo ng inyong pagkain, ng inyong inumin. O kapag ginawa natin yan, na isinagawa natin ang kalooban ng Diyos dahil nalaman natin ang kanyang salita, yan ang pagkakataon na yan ay dakila sa Panginoon. At siguro masasabi natin na kapag isinasagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay dakila sa Panginoon. At dahil tayo ay dakila sa Panginoon, mayroon po tayong kagalakan. At sinasabi diyan sa unang pagbasa, ang ating kagalakan ay magiging ating kalakasan. So sana ang pagsasagawa natin ng kalooban ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kasayahan, at yung kasayahang ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen?